Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Join me please in the book of Exodus, chapter 17, verse 8 to 13, and I read. Now Amalek came and fought with Israel in Rephidim. And Moses said to Joshua, "Choose us some men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand." Underline that word, with the rod of God in my hand. So Joshua did as Moses said to him, and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. And so it was, when Moses held up his hand, that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands became heavy, so they took a stone and put it under him, and he sat on it. And Aaron and Hur supported his hands, one on one side, and the other on the other side. And his hands were steady, underline that word steady, until the going down of the sun. So Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. So pag binasa po natin ang Bible, especially the Old Testament, makikita po natin na napakarami pong digmaang nagaganap, with God, His chosen people, under His leadership. Isang bagay po ang atin pong madidiscover rito. Na gusto ng Diyos na totally and completely ang kanilang mga kaaway ay i-destroy. Lahat. Wala po siyang iiwan. The ground para makapag-reorganize, maka-re-empower ang kanilang kaaway. Ang order ng Lord palagi ay total destruction. At sa panahon po natin ngayon, yan pa rin po ang gusto ng Diyos na mangyari. Total destruction of the devil's work. Hindi pwedeng maiiwan po tayo kahit konti. At dito po sa principle na binasa natin ngayon, ay merong revelation ng Diyos sa pinaabot kung paano po natin i-destroy totally ang gawa ni Satan. Hindi lamang po in COVID-19. Pati po yung mga susunod niya po, mga activities and event. Pati susunod niya mga plan. Lahat po ito ay pinapadestroy ng Diyos. Ay kung paano po naging matagumpay si Moses, si Joshua, si Aaron, si Hur, at ang children of Israel laban sa kanila pong kaaway, ang Amalek, ang Amalekites, yung principle pong ginamit nila ay siya rin principle na dapat nating i-apply. Sapagkat yun po ay galing sa Diyos. Remember, anuman pong spiritual warfare ang puntahan natin. Anuman pong labanan. Kanina ko po sinasabi, ulitin ko, God is fighting for us. The battle belongs to God. Victory is ours. Because God is fighting for us, siya po ang leader. Kaya yung instruction, yung plan, yung principle, yung strategy, dapat galing sa Kanya lahat. Hindi pwedeng may galing sa atin. Sa theology ng sinaman, sa doktrina niya, sa pinag-aralan niya, o sa kanya pong naintindihan. It must be God. God, God, God. God's principle, strategy, principle alone, it must be God, period. Lahat po ng order galing sa Diyos. At ito'y binababa niya sa mga hinirang niyang namumuno. Hindi pwede doon sa nasa ilalim. Palaging nasa hinirang niyang namumuno. Nung nawala si Moses, na kinakausap ng Diyos, si Joshua pumalit, kay Joshua niya sinabi. Nung nawala si Elijah, si Elisha pumalit, kay Elisha niya sinabi. So makikita po natin ang principle po ay clear. Sa panahon natin ngayon, 1 Corinthians 12:28, and God put in the church first apostle. Yun po ang principle. Ang tawag doon, the law of the first. Ito, napakahalaga po niyan. Kaya ang order ay galing sa binababa sa mga lingkod niyang hinirang niya, merong mandate para ibaba sa church,
patungo sa Pilipinas at buong mundo. Sa malinaw po yan. At natalo po nila Moses ang Amalekite. Yung sinabi ng Diyos sa kanya, sinunod niya at sinunod ng mga kinausap niya. Sino po ang isa sa kinausap niya? Si Joshua. Ano po ang sabi niya? Joshua, pumili ka ng mga lalaki, lumabas kayo at labanan niyo si Amalek. At habang kayo nakikipag-away, nakikidigma sa mga Amalekite, ako naman ay tatayo sa tugtok ng hill na dala ang rod ng Diyos sa kamay ko. Maliwanag po ba yon? At ito pong corporate obedience nila ang key. Say that our corporate obedience is the key for the works of the devil to be utterly destroyed. Amen. At habang si Joshua po ay nakikibaka sa ibaba, si Moses ay nananalangin sa itaas. Yun po yung unang-una. If we want the total destruction of our enemy, sino po ang enemy natin? Kaya nga hindi plural, singular enemy. Sino po enemy natin? Si Satan. Siya po yung ating public number 1, enemy. Siya po ang words number 1, enemy. Siya ang author ng COVID-19 virus at lahat po ng virus, lahat po ng galing sa impyerno ay siya po ang author. Yun po ang una nating dapat gawin, prayer. Personally, as a family, as a church, and as a nation, prayer. Amen. Prayer of authority. Gapusin po natin si Satan. Dahil pag siya po'y nag-apos na, alinsunod sa teaching ni Jesus in Matthew 16, 18, 19, hindi na siya makakagalaw. At ito pong COVID-19 virus ay titigil na, tapos na, at di na magpapatuloy sa buong mundo dahil yung author ay nag-apos na. Alam naman natin kung sino po yung magnanakaw at mamamatay tao eh. Ang author ng COVID-19 at iba pang virus, sino? Si Satan. At dahil alam na natin siya ang author, siya yung hulihin natin. At pag nahuli mo na magnanakaw, wala na magnanakaw. Amen? So we have to attack the enemy directly. Hindi po yung issue, but the source. Hindi po yung problem, but the root of the problem. Maliwanag po ba yun? Kaya ang atin pong pananalangin ay prayer of authority, binding and loosing. At mas magandang ito po yung ginagawa sa spirit. Koryambo, koryashik, koryamakataka, as we make war against the devil and destroy his works. Alinsunod sa Romans 8, 26 and 27 and Ephesians 6, 18. We must pray with all kinds of prayer in the Spirit. Aliwanag po ba yun? Yun po number 1. Ikalawa, mapapansin po natin dito, habang nakataas po ang kamay ni Moses, ang ibig sabihin hanggang siya po'y nananalangin, nag-i-intercede. Panalo si Joshua sa baba. Listen, this is very important. Verse 10, so Joshua did as Moses said to him and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. And so it was, when Moses held up his hand, sabi, nanatili pong nakataas, nanatili sa diwa ng panalangin, that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. Habang nananalangin daw po si Moses doon sa bundok, panalo si Joshua sa baba. At nung siya po'y tumigil manalangin, talo si Joshua. Ano po ang revelation dito? Si Satan po ay powerless, bobo, talo, sinungaling. Nananalo lang po siya pag tumitigil tayong manalangin. Kaya ang susi ng tagumpay ay panalangin. Noon ko pa sinasabi ang paulit-ulit, prayer is the key. When prayer fail, all things fail. When prayer succeed, all things succeed. Prayer is the key. At yan ang reason kung bakit sinasabi ng Lord paulit-ulit na lang na tayo po'y maging vigilant, mapagbantay, watch and pray, watch and pray, watch and pray, watch and pray. Tingnan natin nagaganap sa mundo. Tingnan natin ang pagbaba ng Panginoon. Tingnan natin ang ating pamilya. Tingnan natin ang gawa ng diablo. Tingnan natin ang takbo ng church. And then, as we watch, we pray. As we watch, we pray. As we watch, we pray. Watch and pray. Do you get that? At yan din na rin ba't sinasabi ng 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Huwag kayong tumigil na manalangin. Yan din na rin ba't sinasabi ng Romans 12:12, be faithful in prayer. Colossians 4:2,
Devote yourself in prayer. Italaga niyo sarili niyo sa pananalangin. At ito po ang mabigat at simple at powerful revelation dinidemand ng Lord. Mark 11:17. It is written, my house shall be called a house of prayer. That's it. A house of prayer. Ito pong spiritual house natin at yung pong mga ginagamit nating bahay-sambahan na siya pong physical church. It is called a house of prayer. At yung inutos ng Lord sa atin, yung prophecy, sinulat ko sa librong Thy Word is Truth, na sa kampo ng Living Like Jesus Church, 24/7 ang panaghoy at panalangin ay marinig araw at gabi. Kaya nalaw ng Lord na makwarantin ng lahat para dali ng lahat sa pananalangin. Kasi alam niyo, mga minamahal mga anak, no? We don't want to learn the easy way. We want to learn the hard way. Kasi minsan, ang Lord nagsasabi na nga, hindi sinusunod. Yan yung simpleng paraan eh. Kaya ang Lord ang gumagawa ng paraan na minsan ayaw natin para lamang tayo dalhin sa pagsunod. Kaya hindi lang po opportunity na lahat po na naka-lockdown sa bahay, manalangin ng manalangin. Ang totoo po, tinuturoan tayo ng Diyos na sumunod, may lockdown o wala. Eh ngayon lahat matututong manalangin, bata, matanda, kahit hindi marunong, matututong tumawag sa Diyos. Eh kung wala mga ganitong pangyayari, anong buhay ng marami? Andun sa mall, sa swimming pool, date si sister, si brother, ayan. Yung mga walang pambigay ng tithe offering, yun, walang pambigay, no? Pero may pambayad doon sa mga bahay nila, sa kotse, pang matrikula ng anak, una pa po yun. May pang abroad. You see? God is so gracious. Nakita ko for the past 35 years yung karunungan ng Ama. At pinipilit ko pang intindihin ng maraming ulit. Kasi hindi mo po pwedeng i-apply talaga talino mo rito. Ang ginagawa ng Diyos, sigurado, yung kaparaanan niya iba. Minsan may mga pagkakataong akala natin diablo yung but it is God. Para turuan tayong sumunod. Kasi mahal niya tayo eh. He is deeply in love with us. Ayaw niya tayo pong mabuhay na matigas ang ulo. Kaya minsan kahit masakit para sa atin, pinapangyari ng Diyos para turuan tayong sumunod. We want to obey God in a very easy way. We want to do it the hard way. And God have no option kundi turuan tayo. Mercy niya yun. Maliwanag po ba yun? My house shall be called a house of prayer for all the nations. From the Philippine Island to the ends of the earth. To all the nations. Kaya hanggang may nananalangin, panalo po tayo. Tapos ang gawa ng diablo, at pag may tumigil manalangin, tinamad manalangin, ayaw ng manalangin, tuloy ang trabaho ng diablo kahit siya po'y powerless. Actually, alam nyo, no? Hindi pa po dumadating ang COVID-19, marami na nag-prophecy na lalabas to. Ang problema po kasi talaga ng church, at ito po talaga yung kabigatan ko, matigas yung ulo talaga niya. Hindi siya nakikinig. Ay kung kailan, na yung crisis, na yung gulo, na yung gawa ng diablo, saka siya ngayon kumagalaw. So ang nangyari, ang church napupunta sa depensa. Imbis na bago pa gawin ng diablo yung plano niya, na sinasabi na ng Diyos, ito yung gagawin ng diablo, inupensa na natin para mawasak lahat hindi tumuloy. Hindi niya ginawa. Ang purpose kasi ng prophecy is not to scare us, so the world, but to prepare us and to save the world. Yan ang purpose nun. Hindi nakikinig. Sana lahat kagaya ni Joshua. Nung magsabi si Moses, sumunod kaagad si Joshua. Walang tanong-tanong. Sumunod kaagad. Kaya hindi ako nang tataka siya yung sumunod na kumuha ng leadership eh. Hindi kasi pwede ipasa ng Diyos ang mantil sa sinimang matigas yung ulo. At hindi sumusunod. At questionable yung obedience. Kaya 50 years pa kayo magsama dyan, pero yung obedience mo questionable. Hindi ipapasa ng Diyos yung mantil yung ministry, yung mandate. You must be like Joshua. Na kahit hindi siya kinakausap ni Moses, nagbabantay. Kahit walang instruction si Moses, nagbabantay. At pag nagsalita si Moses, sunod siya kaagad, walang tanong-tanong. Nakita niyo? Siya yung victorious man of God na nakapasok ng promised land. Kanyang kahalagang obedience. Maraming krisis ang naiwasan, maraming buhay dapat ang naligtas kung nakinig ang church sa mga apostol at mga propeta at hindi naging matigas ulo niya.
Buti na lang tiniyo ng Diyos ang Jesus is our shield. Kaya habang nananalangin si Moses, panalo si Joshua. Nung tumigil na, hindi siya tumigil kasi ayaw niya eh. Kasi pagod na siya. Hindi pwedeng siya lang mag-isa. Wala siyang option. Dahil nag-iisa siya. Napagod na siya. Gusto niya magpahinga. At yun naman, napagtigil niya sa panalangin. Kasi pagod na siya. Ang pagkatalo ni Joshua. Kaya mahalaga yung chain of prayer and fasting. Kasi hindi naman tayo bakal. Ako nga, sinabi ko sa inyo, lumagay ko sa presence ng Diyos sa prayer. Ang pinakamatagal kong panalangin nagawa, 20 hours lang. Hindi ko na naulit ng 3 ulit yun. Kahit gusto ko. Kasi yung katawan ko, subject to rest. At para magpatuloy po yung hindi ko na ituloy, dapat merong substitute. May magti-take over. At ganyan kahalaga yung chain, prayer, and fasting. Para hindi po tayo na-weary out, hindi natin na-damage yung katawan natin, at hindi tayo lumayo sa law of nature na kailangan ng katawan ng pahinga. Yun po yung matalinong leadership at karunungang ina-apply ng apostol na natutuhan ko sa Lord pababa sa church. Kaya hindi si Moses tumigil manalangin kasi tinamad siya, kundi pagod na siya. Kailangan may umako. May magpatuloy ng ginagawa niya. At yun po yung ikalawang revelation. Prayer, ikalawa, united prayer. Nang makita po nilang natatalo si Joshua sa baba kasi si Moses ay pagod ng manalangin mag-isa, ang ginawa ni Aaron at ni Hur ay sinamahan si Moses. Kumuha ng bato, pinaupo si Moses, itinaas yung 2 kamay. Si Aaron sa kaliwa, si Hur sa kanan, 3 na sila ngayong nananalangin. United prayer. Kaya ito yung sinasabi ko noon pa, 1 will chase 1,000, 2 will chase 10,000. Kinakailangan palaging magkakasama mga anak ng Diyos. Pag nagpahinga yung isa, may papalit. Yan ang military strategy. Heaven principle. Hindi pwedeng iasa mo sa isang tao. We have to work together as a body. Naintindihan niyo po yun. Sumama na si Aaron tsaka si Hur. Dati sino lang nagpipray? Si Moses. Pag tumigil si Moses, ano nangyari? Talo si Joshua. At nung makita nilang natatalo sila ni Amalek, ano pong ginawa ni Aaron at ni Hur? Sumama na. 3 na sila. The united prayer. And lastly, continuous prayer. Verse 12. But Moses' hands became heavy. So they took a stone and put it under him, and he sat on it. And Aaron and Hur supported his hands. Ayan na, supported. Sumuporta na, sumama na. One on one side, and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. So Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. Let me repeat that verse. And Aaron and Hur supported his hands, one on one side, and the other on the other side. And his hands were steady. Hindi na tumigil ang panalangin. Very steady until the going down of the sun. Hanggang lumubog po ang araw. Walang tigil na prayer. At ano po ang naging bunga nun? So Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. Do you get that? And his hands were steady until the going down of the sun. Ano po ang secret? Prayer, united prayer, continuous prayer. Hindi tumigil si Moses, si Aaron, si Hur manalangin as they unite hanggang lumubog ang araw. So Joshua defeated Amalek. So kung gusto po natin totally mawasak ang COVID-19 Church of God at yung mga gawa pa ni Satan sa susunod, this is the key. Prayer, united prayer, continuous prayer. Kaya mahalaga po ang 24/7 prayer sa church. Maaari magtanong ang iba, hindi naman marami member namin. Hindi ba mahirap sa amin yan? Hindi po. Kailangan mo lang ng wisdom from heaven. Bilangin mo kung ilan yung member mo dyan. 15, 20, 30, i-organize mo yan. Bigyan mo ng mga oras yan. Para tuloy-tuloy ang panalangin. At magkaisa ang lahat ngayon na wakasan ng mabilis ang COVID-19.
at harapin ang susunod na plano ni Satan na bago ito mag-materialize, ay di-destroy na natin. Now, I have said, COVID-19 will be destroyed. I believe with all of my heart. Pag sinunod po natin itong instruction ito ng Diyos na binababa ko sa church, una sa GSI Hill, sa church sa Pilipinas at sa buong mundo, ako po'y naniniwala na bago dumating ang April 14, na 1 month na lockdown at quarantine, tapos na ang COVID-19 sa Pilipinas. We must work as one. Ito pong gagawin ko ngayon na meron kayong agreement ay napakahalaga. Kailangan sumang-ayon po kayo. Ang gagawin ko ngayon ay galing sa Diyos. At hahanapin niya po ang COVID-19 sa Luzon, Visayas at Mindanao at wawasakin. Kung saan po siya nagtagong tahanan, tao, pook lugar, hospital, establishmento na hindi nakikita dahil siya po'y unseen enemy, pero kita ng Diyos ay ilolocate ng Diyos. And God will destroy it. At ito po ang isa sa pinakamabigat na event sa lugar na ito ngayon. Na gusto ko pong i-accomplish. At uwi po ako mamaya na masaya at magsasabi nga, salamat po, nagawa ko na naman ang tungkulin ko. Kahit hindi madali. Anong gagawin mo, tatay? Hihipan ko po ito ng 7 ulit in obedience to God. I will breath the Holy Spirit in this mic. And agree and believe na nakataas ang inyong 2 kamay, which is a sign of our victory. Na ito pong breath na ito ay mula sa Diyos, kung paano hinipan po ng priest, ng Levite, ang ram horn, nung panahon nila Joshua para mag-crush ang Jericho o mag-collapse. Yun din po ang mangyari ngayon. Dahil yun po yung ihipong yun po ang presence ng Holy Spirit. Nung nahipa na po ang ram, ang ibig sabihin ng Holy Spirit po ay nirelease na, Jericho collapse. Yan po ang event. And I studied that by the help of God and I see it's true. Iulitin ko, nung nahipan po ng Levite, ang ram's horn, na-release na po ang presence ng Holy Spirit, the ruah, the breath of God, Jericho collapse. Kasabay ng sigaw, shout, God has given us the city. At ang sisigaw niyo pong lahat ng napakalakas, kasama kayong lahat, milyong-milyong, mga kababayan, bilyong-bilyong, mga kapatiran sa buong mundo, Church of God. Pagkatapos ko po hipan to ng 7 ulit, ang isisigaw niyo, COVID-19 is dead in the Philippines. God destroy it. Are you ready? Other God, in the name of Jesus Christ, I stand in my office as your end-time apostle and prophet, declaring the word of the Lord with a decree from heaven. Na pag hinipan ko po ang mic na ito to release your glory all over the nation, all over Luzon, Visayas, and Mindanao. Ilolocate mo ang COVID-19 na hindi nakikita ng government kung saan naman siya magtatago. You will kill it. Destroy it. I don't say you will stop it, Father God. You will destroy it. Immediately. And as your people agree, so be it, Lord. So COVID-19, we decree you are destroyed today. The Holy Spirit will locate you and destroy you and burn you totally, completely. In Jesus' name, Luzon, Visayas, Mindanao, receive the presence of God who will destroy COVID-19 totally, completely, once and for all. It's done, and everybody say, the Holy Spirit destroy COVID-19 in the Philippine Island. Open your mouth and say it. Now wave your hands and bless God. Bless Him. It's done. It's done.
It's done. Oh, it's done. Oh, it's done. Philippine Island, you are free from COVID-19. Totally free. Free. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's done. At ang lahat po naniniwalang siya po'y tapos na ay pumalakpak ng malakas na malakas. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.